Let's talk about the difference muna, no? Sige, let's ask Mm. kay Kong Tino, why are you Mm. gunning or targeting the two top officials? Well, ang panawagan ng mamamayan, lahat ng sangkot dapat managot, no? At sa ating impeachment complaint na in-endorse, pinapakita doon ang katotohanan na ang pinaka-responsable, pinakasangkot, pinakamalaking isda sa flood control corruption scandal ay walang iba kundi si Pangulong Marcos Jr. mismo. No? Hindi mangyayari yan. Ang napakalaganap, sistematiko at centralized na plunder ng pondo ng DPWH kundi dahil sa patakaran nito ng kanyang administrasyon, inabuso niya ang kanyang discretion sa unprogrammed appropriations at direktang nag-participate siya sa insertions at tumanggap ng kickbacks. Kaya dapat siyang ma-impeach. No? At okay. Ngayon, kung Yung kay kay Sara. Vice President, iba naman yun. Okay. Kay Vice President naman, mas nauna pa to. As you know, previous Congress pa yan. Yung pag-abuso sa confidential funds naman ito. We're talking about 612.5 million total in confidential funds. So again, inabuso ang discretion ng Vice President sa pondong ito, maling paggamit. Pangalawa, pineke ang mga accountability reports sa COA. At tatlo, ay hindi kinilala at hindi lumahok sa mga budget hearings ng Kongreso at hindi kinilala oversight ng Kongreso sa budget ng kanyang ahensya. No? So ito yung tatlong batayan naman ng impeachment sa Vice President. Pareho sila, betrayal of public trust and grounds. Okay, betrayal of public trust. Okay. Let's go to Kiko naman. No? I know medyo awkward itong tanong na tinanong ko kay Congressman Tino kasi by talking about the impeachment complaint against the Vice President, baka isipin ng iba, bakit parang hindi niya naman gusto matanggal si BBM? Baka by extension isipin pinagtatanggol. Pero basically the question, why are you concentrating on the Vice President? Yung grupo ninyo, Kiko. Siguro po yung sa issue ng BBM impeachment po, Christian, no, I will say personally, not to speak for all of the complainants, but at least for me personally, it's a sort of great shame and regret na hindi ako naging involved din sa impeachment kay President BBM. No? So I think that's something na at least not all of the complainants, but some of us have been discussing or were discussing at the start of the year or even late last year kung to explore the idea of filing also an impeachment against President Marcos. Yung napag-usapan pa lang namin na grounds or na possible article would be yung paglagda nga niya sa 2025 GAA na I think he recognizes the most corrupt budget that we've had in the post-EDSA period. We were formulating kung aling grounds for impeachment yan mahuhulog and exploring other areas. Pero nung pumutok itong unang impeachment complaint, we were caught flat-footed and medyo masyadong hilaw pa yung usapan namin to file. So ako, again, speaking for myself lang, I'm grateful na sumunod po yung impeachment ng makabayan na it has an honest intent naman to really get to the bottom of yung role ni President Marcos at ng Malacanang dito sa flood control. So again, I regret personally that we were able to do that and yun. Okay, so ikaw pala personally, you're open to filing an impeachment complaint against the president. Kiko. That's right. Again, okay. Sayang that we missed the boat to participate there. Pero it was something we were exploring for now. No? Okay. That being said, yung kay VP Sara Duterte naman, again, kagaya ng sinabi ni Kong Tonchi, no? Since 2024 pa yung mga pinag-usapan natin, yung case ng confidential funds, yung case ng anomalya sa DepEd, yung grave threats na binaba ni VP Sara, that all happened more than a year ago. And wala pa tayong malinaw na hatol mula sa anumang korte, the impeachment court or any other court, kung talagang do we agree
the same way that the complainants feel na mali yung ganitong paglustay ng confidential funds at mali yung ganitong pagbaba ng grave threats. No? In addition to yung mga nabanggit ni Kong Tonchi, I think some of the other articles na kasama sa complaint that we filed had to do with yung unexplained wealth niya sa kanyang mga, or yung unexplained wealth na hindi reflected sa kanyang SALNs, yung bank accounts na binabanggit ni Senator Trillanes dati, and also yung involvement niya sa extrajudicial killings nung panahon ni President Rodrigo Duterte. We also included an article on that. But yun po. So just echoing the point of Kong Tonchi na yung mga nagsasabi na gusto na nilang mag-move on, kasama din naman tayo dyan. We also want to move on, pero kailangan ma-resolbahan yung question na to. Ang addition yata yun sa inyo, no? Ginamit niyo yung accusation coming from Ramil Madriaga. Tama? That's right, that's right. We included that as dagdag na ebidensya sa articles namin on the confidential funds. That's our second article. And then yung sa bribery sa DepEd. That's our third article. Okay. Kong Tonchi, let's talk about the political environment now, no? What do you think of the chances that the impeachment complaints against the Vice President would be successful again in the House? Kasi, let's face it, merong credibility problems. Mas seryosong credibility issues ang House of Representatives because of the flood control scandal. At saka syempre, medyo ibang ihip ng hangin na hindi natuloy impeachment trial sa Senado. Sinabi unconstitutional yung impeachment before ni Vice President, kaya nga daw technically, hindi na-impeach yung Vice President. So, the question is, what are the chances that she would be impeached again? Kong Tonchi first. I think kung sa Vice President, malakas pa rin. No? Karamihan dun sa mga bumoto o nag-endorso nung impeachment in the previous Congress, nandiyan pa rin. No? At mas mahirap ipaliwanag sa kanilang mga constituents kung bakit nitong nakaraang kongreso pirma kayo pero ngayon bumaliktad na. No? So tingin ko ay marami pa rin o may sapat na bilang na titindigan pa rin nila yung posisyon ng pag-impeach sa Vice President. Basically, yung anong basa mo rin sa political environment ngayon? Kasi mataas pa rin yung approval and trust ratings ng Vice President. Nakakuha siya ng pagsaklolo, for lack of a better word, from the Supreme Court because of the way the Supreme Court decided or ruled on the impeachment complaint, di ba? Sorry, baka naman ma-offend yung mga gods of Padre Paura. Binabawi ko na po yung pagsaklolo. Favorable decision na lang. Okay, yun nga. So basically, momentum na hinto di ba? Kasi kung merong momentum, malakas yun ng 2024, 2025. Ngayon medyo kalat yung focus Anong basa mo ron bilang isang political scientist din, Kiko? To be fair sa mga kagalang-galangan na mga Panginoon ng Padre Paura, no? At least sinabi din naman nila na hindi nila inabsuelto si VP Sara, yung procedural questions yung sinita nila, no? So, but ayun nga, I guess in terms of political momentum, ayun nga, medyo solid ang support ni VP Sara Duterte. Bumaba ito ng konti from the highs, no? But it's sort of valid for now. Baka pag pinag-usapan na rin ulit o naibalik sa diskurso yung mga ebidensya tungkol sa complaints against her, baka magdalawang isip ulit yung mga tao. But I agree with that point. For now, malakas naman siya. Pero tama rin yung sinabi ni Kong Tonchi na kung may mga kongresista or dating incumbent na from the 19th Congress na bumalik sa 20th Congress, kung meron po mga kongresista na biglang babalik na rin nila yung boto nila or biglang magdadalawang isip sila sa pag-sign, it becomes clear na hindi point of fact yung issue nila kasi nga halos pareho ang nilalaman ng current impeachment complaints against VP Sara compared sa fourth impeachment complaint na nilagdaan nila noong 2025 around this time last year, no? So kung hindi facts yung issue nila, ibig sabihin politika yung issue nila, di ba? So gusto mo ba talagang do you want it painted on your forehead na binago ko yung paninindigan ko for political expediency? So I think that's something that yung lahat ng mga legislators po natin have to keep in mind in the coming weeks as they make their decisions.
Kong Tonchi, At speaking of every the... go ahead. Sige. Kung pwede rin lang magdagdag, no, tingin ko, nananatili pa rin. Of course, real pa rin yung tunggalian sa pagitan ng Marcos at Duterte. At nasa interes ng Malacanang na matuloy ang impeachment. No? At sa tingin ko, nakakasapat pa rin yung impluensya, tawagin natin impluensya ng Malacanang sa mayorya ng Kongreso para makasecure ng enough support para dito. I think ang mas tinatansya nila ay ang Senado. No? So kung ipadala man doon, meron bang numbers? Ngayon lang, di ba nasa balita, pinag-uusapan ang possible change of leadership. So I think yun pa yung tinatansya rito. Kaya nga, it's possible na hindi fast track ang makikita natin dito kung hindi dadaan sa Committee on Justice. Also, para din nga possibly mag-build ng support sa Senado. Binanggit niyo yung hindi gagamitin din yung fast track dito kay Vice President Sara Duterte this time. Hindi ba rin yan? Kung ikaw yung proponent, kung ikaw yung nagpo-push ng impeachment ng Vice President, in a way baka makatulong din yan to basically drum up support, to expose certain things that might trigger certain momentum, so to speak. Kasi mas mapapag-usapan hindi ba? What do you think? Kong Tonchi, sige. Yeah, agree. I think mahalaga rin na mabalikan muli yung mga issues kaugnay sa Vice President kasi sa totoo lang matagal na nawala sa limelight ang mga ito, di ba? Pero ito isang factor na tingin ko may relevant din. Meron itong impeachment naman. Hello, naghang yata Hello. Yeah, go ahead, sige. Tingin ko factor din na may kasabay na impeachment ni Pangulong Marcos Jr. No? Ngayon, dahil sa ito, babantayan din at huhusgahan din ng publiko yung handling ng Kongreso sa dalawang proseso. No? At pag nakita nila na hindi even-handed ang handling, ibig sabihin, halimbawa, kung yung Marcos impeachment ay agad-agarang binasura, no? Samantalang magbabad dito sa impeachment ng Vice President, baka mapatibay yung naratibo na partisan lang talaga yung impeachment na yan, no? At baka lalong hindi makakuha ng suporta sa Senado. So ang punto ko, kailangan din na ipakita ng Kongreso na pantay ang pagtrato sa dalawang impeachment proceeding na ito, ipakita na pabulaanan yung tinutulak na narrative, politika lang ito.